three, four! Hello everyone! Bale, itong video nga pala ito ay buhat nung nakaraang araw pa. Naglabas na pala kami ni Ibangka sa kainitan ng araw para mag-grocery ng konti pangluto namin ulit sa hapunan. The ketchup? Grabe, hindi ko pinayang init sa labas. Umabot na yata ng 50 degrees Celsius. You didn't clean up kaya naman, nakabalik na kami sa kwarto, sa bahay. Ay, agad bumuwad sa akin ang lamig na galing sa aircon. Ang sarap sa pakiramdam. Kaso, syempre, tingnan nyo naman yung aming sahig, yung aming kwarto, puro kalat ni Ibangka. Matapos nga akong mag-ayos ng mga pinamili, ay dumiretso na rin ako sa kusina para magluto. Iniwan ko si Ibangka, pero syempre, nakamonitor naman siya sa saka. Ayan siya, naglalaro muna siya ng gitara at pagkatapos nga niyan ay magtatatalon-talon na naman siya. At habang busy ako sa pagluluto, hinayaan ko lang muna siya na mag-isa sa kwarto. At ayan nga, bago pa nga siya makatulog, ang dami pa muna niyang hanash, inuutusan pa niya ako at syempre ayaw niya magligpit ng mga toys niya hanggang sa nakatulog nga siya. Syempre, wala rin naman akong magagawa kundi magligpit habang natutulog siya at nag-aantay na maluto yung aking pre-prepare for dinner. Grabe, tingnan nyo naman guys, ang dami-dami niyang kinalat. Yung parang kulang na lang itaob niya yung buong kwarto, tanggalin niya pati yung mga cover ng sofa at pati ng kama. So habang binibideo ko nga yan, iniisip ko kung saan ako magsisimula. Sana ako magsisimula! Ang sarap ng tulog ni Ibangka! Sana all, diba? Ayan nga, bilang 6 na buwang buntis, ako ay pakiramdam na parang hinang-hina. Nagpapakulo at syempre habang nakikinig ng trending na OPM music. At ayan nga, nakapagligpit na ako ng bahagiha. Basta yung mga nakakalat lang, inayos ko, nilagay ko sa mga places na lalagyan niya. Lalo na yung mga toys. At eto na nga tayo sa kasunod na araw, August 1. Inire-ready ko na si Ibangka kasi papasok na siya ulit ng school. At eto nga, ang hirap niyang gisingin. Medyo late na rin kasi siyang natulog kagabi. So, bali ang ginawa ko sa kanya is pinaliguan ko na siya ng gabi. Tapos, ngayong umaga is papalitan ko na lang siya ng diaper at saka ng damit. Syempre, brush din. Sa school na siya mag-breakfast. In-extend ko nga pala ng isa pang araw yung aking leave para maihatid ko siya at matingnan ko kung magtatantrums ba siya or mag-inarte ba siya pagdating sa school. Luckily, hindi naman. So, naihatid ko na nga siya at ako naman ay magbe-breakfast ulit. Akala ko talaga makakapahinga ako habang nasa school si Ibangka. Pero naisip ko, ay may mga labahan nga pala ako. Sige na nga, isasalang ko na para mas magandang tignan at maaliwalas tignan yung aming laundry bag. Matapos nga ang labahin, naisampay ko na at syempre, ayan, ay, magpapahinga ng konti. Tapos saka, mag-aasikaso ulit ng paglilinis. Yan, tinanggal ko nga pala yung mga mat kasi nga, may mga langgam kahit papaano kailangan malinisan ko ng maayos. Scrub, lampaso, konti, mubang sofa. Mahilig kasing tumambay dyan sa Ibangka sa mga mat saka sa ilalim ng slides. So, yan. Dahan-dahan nga lang pala tayo ng mga kilos kasi syempre baka madulas ako. Wala pa naman tayong kasama sa kwarto. Kailangan din kasi na nai-scrub at nalalampaso yung sahig kasi si Ibangka laging nakayapak, nakamedyas lang. Minsan hindi siya nasusuot ng tsinelas. Pagkatapos nga ng ilang minuto, ayan, natapos na ako maglampaso. Kaya medyo konting higa na may konting pahinga. At ilang oras na nga lang ay susunduin ko na ulit si Ibangka sa school. Syempre, minessage ko din yung school niya. Kinamusta ko syempre kung ano siya doon, kung kumusta ba siya.
So far, okay naman. Okay na. At ayan nga, makalipas ang 2 oras, nasundo ko ng prinsesa. Nasundo na. At nag-uumpisa Say na hi to naman siyang Mommy. magkalat. Oh my God. Say hi to Daddy. Sobrang saya niya nung pinikap ko siya sa school. Pero grabe, sobrang init sa labas. Okay, stop na.